Dito tayo, sunod, mga kababayan. Oh. Bukod dito, mga kababayan, sa sinabi nila na hindi daw maaaring sabihing death threat at hindi daw pwedeng sabihing maging kaso ni Sara or ground sa impeachment niya, itong pagbanta niya kay First Lady, kay BBM at kay Martin dahil joke lang daw yon. Wala naman daw pumatay na ihayag sa social media at ipagkalandakan sa buong mundo. So joke lang daw yon. Ewan ko kung sa kanila joke lang yon. So ngayon mga kababayan, ito na si Sara Duterte. Wala naman daw silang question, wala naman daw silang reaction patungkol dito sa trial sa kanyang impeachment. Ngunit mga kababayan, may panawagan si Sara. Pinoy, ano to? Pinoy Biker o Biker ba? Biker ba? Dikit-dikit kasi eh. Pinoy Biker Italy. Miguel, shoutout at maraming salamat sa yung super chat. Thank you so much. Biker pala. Ayan. Mga kababayan, ganito po yan. Si Sara Duterte, meron pong panawagan sa Pilipinas ngayon. Sa buong sambayan ng Pilipino. Pero hindi ako kasali sa panawagan niya. Ewan ko kung kayo mga kababayan, kasali po ba kayo sa panawagan niya? Nagtatanong lang po kasali po ba kayo sa panawagan ni Sara? Na sa lahat daw ng Pilipino, iwasan ang mag-travel, magkaraban, mag-rally para makapagtipid ng gasolina. Iwasan mag-travel at mag-rally, magkaraban para makapagtipid ng gasolina dahil sa sigalot ngayon sa Middle East kasi magmamahal daw ang gasolina. Ngayon mga kababayan, ganito yan eh. 'Di ba? Nung estudyante pa tayo, 'di ba sa classroom mga kababayan, meron tayong tinatawag na models, meron tayong tinatawag na escort, meron tayong tinatawag na muse, meron tayong secretary, 'di ba sa school, sa group, sa isang classroom, meron tayong ganyan, meron tayong models. Kumbaga, tayo yung mga matatalino sa isang room, tapos merong top 1, top 2, top 3. Dapat yan yung maging models para gayahin. Sa madaling salita, modelo sila. Alam niyo mga kababayan, sa madaling salita, itong mga politician, modelo po yan sila na sila yung magpapatupad ng batas, sila yung tignan ng tao. Katulad niyan, bakit nga ba tinatawag na first family ang pamilya ni Marcos? Dahil sila po ang leader. Sila ang titignan at titingalain ng tao para gayahin. Kaya nga tinatawag na first family. So, maging modelo sila sa bansa, titignan natin kung ano bang klase ang kanilang pamilya, titignan natin kung magulo ba ang kanilang pamilya, may kakayahan ba silang mamuno sa ating bansa. Kung makita naman natin na ang asawa may kabit, tapos yung isang asawa may naanakan, so paano mo masasabihing model at paano mo tawaging first family kung ganyan? Sa madaling salita mga kababayan, mamuno, pinuno, tagapagpayo, tagapagsunod, tagapagawa ng batas. So dapat ang tawag dyan modelo. So ngayon mga kababayan, meron pong ipinost si Sara Duterte na panawagan sa sambayanang Pilipino na iwasan ang maggagala, iwasan ang magbiyahe-biyahe, mga kababayan, para makapagtipid ng gasolina. Dahil magmamahal daw po ang gasolina dahil sa sigalot po mga kababayan sa Middle East. So ito po mga kababayan, Vice President, Manila Bulletin yan ayan, may check badge, source natin, Manila Bulletin. Vice President Sara Duterte is asking the public to refrain from conducting protests through motorcades and caravans and called on the local government unit or LGU to ban such activities in order to save fuel amid the ongoing conflict affecting worldwide oil supply in Middle East. Ayan, Jing Vlogs, maraming salamat po sa yung super sticker. So ngayon mga kababayan, sabi ni Sara, hindi po tayo kasali dito. Sa panawagang ito ni Sara mga kababayan, hindi po tayo kasali dito. Bakit? Ganito po yan. Sabi niya dito, asking the public to refrain from conducting protest. So, sino po ba yung mahilig magprotesta? Mga DDS lang naman, di ba? Mga loyalista kakamping, hindi naman tayo nagpo-protesta sa government. Di ba? So, refrain from conducting protest through motorcade. Dapat sabihin niya dyan, kay
Mike Defensor. Dapat sinabi mo yan kay Chavit, Vice President Sara. Dapat ang una mong pagsabihan dyan ay yung mga supporter mong bobong DDS. Kasi yan lang naman mahilig mag-rally, yan lang naman mahilig magprotesta. So bakit mo sasabihin sa sambayan ng Pilipino? Dapat doon lang sa GC ninyo. Imposible wala kayong GC. Pagdating sa pagpakalat ng fake news, ura-urada, wala pang isang minuto, trending agad. Pero pagpapakalat mo dito sa refrain from protesting and conducting motorcades or caravans, press release talaga. 'Di ba? Dapat doon mo yan sabihin kay Mike Defensor na mahilig mag-motorcade at kay Chavit Singson na mahilig ng one-time, big-time rally. At pagsabihan mo na din yung INC kasi sila naman mahilig sa ganyan-ganyan eh. Dapat doon mo yan. Pili lang dapat na sektor ang pinagsabihan mo, hindi dapat buong Pilipinas. Kasi bakit? Hindi naman kami mahilig maggala. At higit sa lahat, Vice President Sara Duterte, dapat bago ka magpa-implement ng ganyan or manawagan ka sa sambayan ng Pilipino, dapat ikaw mismo itigil mo yung pagpapasyal mo para makapagtipid din sa gasolina. Kasi alam nung ba, kada sakay sa eroplano, nagbabayad ka ng gas. Sino bang naka-experience dito mag-abroad? Diba? Sa ticket ninyo, ikaw ang nagbabayad ng gas? May gas yun, binabayaran yun. Sa ticket, akala ninyo, wala yun. Basahin nyo yung ticket ninyo. Andun, may gas, sahod ng mga stewardess, yung gastos ng maintenance sa aeroplano, travel tax, nandun lahat yan. Pati tax, nandun. Kaya, bago ka magpa-ganyan, BP Sara, iwasan mo din mag-travel. Diba? Kasi, ang hirap, kung ako tanungin kung halimbawa ako si Kent Garcia, travel ako ng travel, gora dito, gora doon, paano ako sundin ng tao? Kung ako mismo na nagpatupad ng batas na yan at nag-implement ng ganyang resolusyon, ako din isa. Di ba? Ako din isa sa lumabag sa batas. Di ba? Kaya bago ka dapat maglabas ng ganyang press release, ipa-implement mo muna yan sa sarili mo. Kasi nakakahiya naman pong, yes, kaming tao bayan, susunod kami. Hindi na kami magbiyahe, hindi kami mag-travel para makapagtipid kami ng gas. Pero yung Vice President natin, lipad ng lipad. So, paano ka ngayon papakinggan ng taon yan? Paano ka ngayon susundin ng taon yan? Nagtatanong lang po. Paano po susunod ang taong bayan yan sa panawagan mong yan kung ikaw mismo nasa Thailand? Sige nga, mga kababayan, tama ba ako o mali? Kung ikaw, isang mamamayang Pilipino, isang Pilipino na nakatira o Filipino citizen na nasa Pilipinas, maglabas ng press release ang Vice President na iwasan magbiyahe, iwasan magprotesta, iwasan magkaraban, iwasan magtravel para makapagtipid ng gasolina dahil sa sigalot or conflict sa Middle East ngayon sa gera ng Israel, Amerika at Iran. So ngayon mga kababayan, paano kasundin? At sino po ba ang dapat sumunod? Ni minsan ba nakita nyo bang nagprotesta tayo? Ni minsan bang nakita nyo bang nagkaraban tayo? Ni minsan bang nakita nyo nagrally tayo, naggumamit tayo ng mga sasakyan? Ni minsan ba naglatad tayo ng sandamakmak na bus para sakyan ng rallyista? Imposible naman ang yung bus na yun, hindi gagamit ng gasolina. Ano yun? Electric? Hindi Dapat sa mga ganyang implementation or mga press release na yan, unang pagsabihan ni Sara, yung mga supporter niya na mahilig mag-rally. Kasi yun lang naman ang gumamit ng gas. Dapat ang unahin niyang pagsabihan si Mike Defensor. Kasi si Mike Defensor naman mahilig magkaraban. Sino ba yung mahilig protesta? Na gumagamit ng gas. Di ba may narinig pa nga ako. Duterte. Sino ba yung nagmomotor-motor? Sino yung mga nagmumotor-motor dyan? Ultimo nga, Cebu, nilusob ninyo. Naalala nyo yung Cebu, nagkaraban kayo doon, na pinag-aaresto kayo doon sa highway kasi bawal mag-parking doon. Kaninong supporter ba yun? Kay Marcos? Kaninong supporter ba yun? Kay Leni Robredo? Bakit isabi mo yan sa taong bayan? Dapat una mong pagsabihan yung mga supporter mo. Na iwasan nila mag-travel. Bakit? Maubos yung gas, mahal. At pangalawa, isa lang ang aking masasabi. Bago ka dapat magsabi niyan, BP Sara, unahin mo sarili mo. Ikaw lang may lipad ng lipad. Ngayon nga, tatanungin ka namin, nasaan ka? Di ba, nasa Thailand ka? Di ba?
Ngayon pa nga lang sasabihin, iwasan travel, iwasan magprotesta, iwasan magkaraban para makatipid ng gas. Tas ang tanong ngayon, yun bang naglabas ng press release na yun, nasaan? 'Di ba? Katulad sa tanong ni Robin, isang linggo nang pinaghandaan ng Israel at Amerika ang gera. Ang Pilipinas ba at ang gobyerno ng Pilipinas handa na ba para i-rescue ang mga OFW na apektado sa gera? Bakit hindi tinanong ni Senator Robin kung nasaan si Sara? Bakit kay PBBM nyo lang isisi lagi kapag may gulo? Kapag may mga OFW yung apektado sa gera, kay PBBM. Pero yung mga OFW, kung makapagbanat kay PBBM na sabihing weak leader, ayaw na naming umuwi sa Pilipinas kasi bangag yung presidente natin. Tignan ninyo, ito, mga OFW yung DDS. Ngayon, huwag nyo sabihin na walang DDS na OFW apektado sa gera. Yung mga OFW na mga DDS na apektado sa gera ngayon sa Middle East, huwag kayong manghingi ng tulong kay Marcos kasi 'di ba adik ang presidente natin? Huwag kayong manghingi ng tulong kay Marcos para i-rescue kayo pag nabagsakan kayo ng missile diyan. Manghingi kayo ng tulong kay Digong kasi 'di ba ang sinusuportahan niyo at ang presidente niyo si Digong at si Sara, doon kayo sa mga Duterte humingi ng tulong kung mabagsakan kayo ng missile. Kasi 'di ba, kakapal naman ang mukha ninyong hihingi kayo ng tulong sa presidente natin, sasabihin yung adik. Sasabihin yung bangag. Wala ng pag-asa ang ating bansa hanggat nandyan si Marcos na namunong bangag. Di ngayon, matamaan ng missile yung building diyang tinirhan mo. Kanino ka manghingi ng tulong? Kay Marcos? Huwag kang manghingi ng tulong. Ang kapal naman ang mukha mo. Magpatunaw ka na lang pag natamaan ka ng missile. Sabihin mo na lang, Lord, save me. Huwag ka na manghingi na. Sasabihin mo pa, tawag ka sa embassy, tawag ako sa immigration. Bakit? Tatamaan ng missile yung building namin. Doon ka kay Sara manghingi. Magpadala naman si Sara dyan private plane. Hiramin naman yung private plane ni Kibuloy. Yung private plane ni Kibuloy, hihiramin niya yan. Pasakay kayong lahat. Tignan natin kung magkasya kayo. Di ba? Ako'y nanawagan sa mga DDS dyan na OFW yung ang hilig na bumanat kay PBBM na bangag, adik, weak leader, walang kwentang presidente, kurap. Ngayon, natatamaan kayo ng missile dyan, mabagsakan kayo ng mga debris. Huwag kayong manghingi ng tulong. Magpakamatay na lang kayo. Kasi di ba ang presidente natin bangag, ang presidente natin adik, so bakit manghingi tayo ng tulong? Adik nga, di ba bangag, wala kayong tiwala? Wala kaming tiwala dyan. Bakit? Mas may tiwala kami kay Tatay Digong kasi magaling nung naging presidente yan. So, ngayon pa nga lang sana kung presidente si Digong, wala sana tayong ikabahala. Diba? May nag-post pa naman, daming OFW. Siguro kung si Tatay Digong pa lang ang presidente ngayon, wala sana tayong ikabahala kung magera man sa Middle East. Bakit? Sasaluin ba ni Digong ang missile? Bakit kung si Digong ang presidente ngayon, wala daw ikakabahala ang mga OFW na apektado sa gera sa Middle East? Bakit? Si Digong ba? Sasalubungin niya ang missile? Ano siya? Superhero? Ano yun? Sasaluin niya yung mga missile mula sa ibang bansa tapos ipaghahagis niya lang sa dagat para hindi sumabog? Ano yun? Bubuhusan niya isang tubig balde? Tanga-tanga ninyo mga inutil kayo mga DDS kayong hayop kayong bubobo ninyo. Kayong mga DDS kung may mga anak kay minor de edad, kung babae tahiin yung poke, kung lalaki putulin yung titi para hindi kayo dumami. Alam ko pa naman mga manyakis kayo. 'Di ba? Kita ninyo, siguro ngayon kung si Tatay Digong ang presidente, hindi sana tayo mababahala na mayroong sigalot ang Middle East at Amerika. So bakit? Ano ba mangyari kung nagera ang Middle East at Amerika? Sasaluin ni Digong ang missile? Isa pa tong si Rowena Guanzon. Ang sabi niya, hindi nyo ba alam? Paano kung pagtripan tayo ng Iran kasi merong EDCA site ang Pilipinas ng Amerika, merong military base sa Pilipinas. Paano kung tirahin tayo ng missile ng Iran? Tangina, Rowena Guanzon, tumanda ka na lang, abogada ka, hindi mo alam. Alam mo ba na 7 miles, 7 miles ang layo ng Iran at ng Pilipinas. At ang kaya lang ratingin ng missile ay 5 miles. 5 miles lang ang aabuti ng missile ng Iran. Putang ina, paano magpalipad ng missile ang Iran sa Pilipinas? Kung ganun kalayo ang Iran at ang Pilipinas for almost 7 miles. 7,000 miles. 7,000 miles ang layo ng Iran sa Pilipinas. Ang kaya lang naratingin ng missile ay 5,000 miles. Di ba? 7,000, sorry. Namali ang sabi ko. 7,000 miles yan.
Tapos sasabihin, paano kung pagtripan tayo ng Iran? Rowena Guanzon, utang na loob. Hindi mo naman kasing utak ang mga taga-Iran. Kung pareho lang utak mo ang taga-Iran na matandang paurong, talagang pagtitripan tayo. Di ba? Sorry, ang mga taga-Iran hindi ka kilala at hindi ka naintindihan. Di ba? Sabihin ba naman, kawawa tayo pag pagtripan tayo ng Iran, paputukan tayo ng missile kasi meron tayong 7 EDCA site dito na military base ng Amerika sa Pilipinas. Paano daw kung paliparan tayo ng missile? Pangina naman, marunong ka ba talagang magbilang? Ang pinakamalayo na nuclear bomb or nuclear missile, 5,000 miles lang ang abot niyan. Hindi po kayanin ang 7,000 miles. Maniwala ako kung ang China ang magpaputok sa atin. Ganon yun ang katotohanan. Kaya sa totoo lang mga DDS, hindi ba kayo napapagod sa kaka-fake news? Hindi ba kayo napapagod sa kakapaniwala sa kanila na ang dami nilang tirada? Binira si Marcos, adik si Marcos, bangag si Marcos, magnanakaw si Marcos. Pero isa sa mga sinasabi nila, hindi si Marcos nakulong. Pero sino ang nakulong? Si Digong. So hindi ba kayo nagsasawa sa kakapaniwala sa mga DDS vloggers at mga DDS politician? At mga DDS personalities na puro banat kay Marcos, puro paninira kay Marcos? Hindi ba kayo naniniwala? Hindi ba kayo napapagod sa kakapaniwala sa kanila? Katulad niyan, merong isang DDS personalities na may hawak na 5 USB na naglalamang nagdodroga si BBM. Di kung nilabas niya yan noon, hindi makulong si Digong. Di sana kung inilabas niya yung USB na yan na nagdodroga si Marcos na inalok siya ni Lisa. Di sana hindi makulong si Digong kasi magising ang taong bayan, matanggal si BBM, peging presidente. Kasi bakit? Nasa iyo ang USB. Ba't hanggang ngayon walang USB lumabas? Pangalawa, eto pa. Sabi nung kapatid nung presidente, adik si Bongbong, bata pa lang kami ni Bongbong. Anong nangyari? Adik pala, ba't hindi natanggal sa pagka-presidente? Hanggang ngayon maniniwala pa rin kayo? Kapatid na mismo nagsabi, adik daw. Anong nangyari? Natanggal si Marcos dahil adik? Saan yung pruweba na adik? Sasabihin mong adik si Bongbong, pati si Lisa, inalok pa yung anak mo sa anak nila. Tapos ngayon manawagan ka sa lahat po ng mga security guards at sa mga metro police na nagtrabaho ng serbisyo sa amin. Magbigay po kayo ng ebidensya, maskin picture man lang na nagdroga si Bongbong. Diba? Tignan mo, aakyat ka sa entablado, sisiraan mo yung kapatid mo, tapos himan-himan, manghihingi ka ng ebidensya sa mga security guard. Bago ka dapat magbitaw ng mga ganyang salita, meron ka nang dapat hawak. Hindi yung pagkatapos mo magsalita sa media, sa rally ng INC, tsaka mo mag-announce, magpasa kayo ng ebidensya, magbigay kayo ng picture na nagdroga si Marcos. Kasi wala naman pala ebidensya. Ngayon mga DDS, hindi ba kayo napapagod? Naniwala kayo sa mga pautot nila? Pagkatapos nitong maletang palpak, itong issue sa malita, pagkatapos nito, isyong maletang palpak, ano na naman ang sunod? Ano na naman sunod? Diyan sa isyong malitang, mali-mali ang statement. Diba? Pagkatapos yung adik-adik maleta na yan, droga na naman. Adik-adik na naman. Hindi kasi tumalab yung tubig-tubig video na nagkakantutan si BBM at si Lisa, hindi umipik. Kasi nagalit si Tulpo, pinablock yung sa Meta. Kita ninyo? Pagkatapos ng maleta na yan, ang sunod yan, ukay-ukay. Kidnapping na naman. Tingnan nyo, ang sunod yan, kidnapping na naman. Kidnapping sa Cyprus, kidnapping sa Turkey. Maharlika na naman. Ay, naku. Mga DDS. Hindi ba kayo napapagod sa kakapaniwala sa mga DDS vloggers, DDS personalities, at DDS politicians? Sa mga pang-uutot nila? Alam nyo, yung ginawa ni Digong noon sa liberal, yung 8 diretso, bumalik sa kanya, nagbumirang. Yung ginawa ni Digong noong pagpakulong kay Laila de Lima, siya ang nakulong ngayon. Naalala nyo noon, sige, ito, mga kababayan, ako'y manawagan sa inyo sa eleksyong ito, yung liberal politician, 8, diretso sa Inodoro. Ayun, diretso sa Inodoro. Ngayon, 2025 midterm election, Duterte! Dalawa lang nakalga. Nawala ang 8.
Di ba? Yung 8 diretso ni Digong noon, bumalik sa kanya ngayon. Yung Duterte niya, 2 lang nakarga, yung 8 bumagsak. Di ba? Kita nyo? Bumaliktad, bumirang. Yung pinakulong niya si Laila de Lima noon na pinlantingan ng kaso-kaso at pinilit yung mga drug lords at yung mga addict na idiin si de Lima para makulong kasi hindi niya kaya. Ngayon, asaan si Digong? Nakulong. Hindi pa ba kayo nagising mga DDS? Tapos merong isang politiko, tumakbong senador. Kapag ako nanalo, yung 2,000 kuryente, konsumo, pababa, libre. Gawin natin libre. Putang ina, hanggang ngayon. Hindi, nagkatotoo ang pinangako. Naubos na lang yung buhok niya sa bunbonan, yung kuryente, ganun pa rin. Tumaas pa nga ang tumaas eh. Tapos ito pa, mga kababayan, yung isang senador, pabalik-balik na lang sa Senado. Ang laki pa naman ng hiwa sa tiyan. Operated. Di ko alam kung si Sarian niya, babae yata yan noon. Oo, parang bakla din naman magsalita. Nangako, 10,000 ayuda bawat pamilya ko. Tangina, nagkailang year na. Nakatatlong termino na pagka senador, yung 10,000 wala nangyari. Hindi pa rin ba kayo nagigising? Sino ba yung senador na mataas ang hiwa dito sa dibdib? Na parang nasisaryan? Nangako ng 10,000 yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin natupad. Mga DDS, do-ne ka pa rin? Gadako lang na imong mata. Gadako lang na imong ulo. Gabula lang na imong baba. Bugo kagyapon. Di ba? Ang laki-laki ng mga ulo at mata ninyo. Bula-bula yung bunganga ninyo sa kakachismis at gawa ng fake news. DDS ka pa rin ng DDS. Tangina mo, wag ka magpakita sa akin. Buhusan kitang Sonrox ng malinis yung kaluluwa mo. Diba? Kita mo yan. Ay, Diyos ko. Lintian. Tapos pag tanungin mo ngayon, mga DDS, magbigay kayo ng isang DDS politician na nakagawa na maganda sa Pilipinas. Walang masabi. Hindi ko alam kung... Naku, pag tanungin mga DDS, magbigay nga kayo ng isang politiko na DDS na gumawa na maganda sa Pilipinas. Walang masabi. Katulad nito, mga kababayan, speaking, Sara Duterte, tatakbong, nung nakaraan, pinakita ko sa inyo, bata, estudyante, lalaki. Bakit daw si Sara ang maging presidente? Anong nagawa ni Sara? Marami siyang nagawa. Yung tatay nga niya, maraming nagawa. Magbigay ka po ng isa na nagawa niyang maganda, hindi masagot. So ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito, panoorin niyo si Kagawa Joey. Manalo si VP Sara sa 2028. Isa lang po ang masasabi ko. Gusto mo bang manalo si VP Sara sa 2028? Yes. Ano po bang paborito yung nagawa ni VP Sara? Yung mag-travel. Okay po, thank you po ma'am, thank you. Gusto Diba? mo bang manalo si VP Sara sa 2028? Ngayon. Opo. Bakit po? Adi, gusto namin siya eh. Oo. Mga ante ko, ganito yung Diba? sipong mingming ko. Kita nyo? Walang masagot. Hindi ba kayo nag-iisip? Mga DDS? Ma'am Ilocana. Ilocana Piman. Mega love shoutout po. Maraming salamat sa yung super chat. Kita ninyo, bakit mo gusto si Sara maging presidente sa 2028? Ano po bang nagawa niya para iboto mo siya? Nga. Naglalak ang mga panga. Kita nyo kapag DDS tanungin mo, bakit mo iboto si Sara? Ano bang nagawa niya? Biglang naglalak yung panga. Pero pag sinabi mo, bakit hindi mo iboto si Marcos? Putang ina, putak sila ng putak. Pero pag tinanong mo, bakit mo iboto si Sara? Ano bang nagawa niya? Naglalak ang panga nila isa-isa. Nakita nyo yan? Nakita nyo mga kababayan? Kapag tinanong mo ang isang DDS, Ambrose ba? Miguel love shoutout. Kapag nagtanong ka ng isang DDS, bakit ayaw mo kay Marcos? Tang adik, bangag, kurap, may sangkot sa maleta, ganyan, magnanakaw, ganyan. Tapos pag tinanong mo, ano bang nagawa ni Sara kung bakit mo iboto? Biglang naglak ang panga. Kita nyo yan? Biglang naglak ang mga panga, hindi na makapagsalita. Kita mo yan?
Mga kababayan, ganyan ang sakit ng mga DDS. Kapag kamanlait sila kay Bongbong at kay Leni, potang ina, tantarin nila yan ang panlalait. Pero pag tinanong mo, ano bang nagawa ni Sarang Maganda kung ba't mo iboto sa 2028? Biglang maglak ang panga. Kita niya, sakit ng DDS. Alam niyo ang sakit ng DDS? Naglalak ang panga. Pag tinanong mo kung ano ang nagawa ni Sara at bakit mo iboto sa 2028. Tandaan nyo mga kababayan, mag-try nyo mag-survey, try nyo magtanong sa bawat kalye sa eskineta. Gusto mo bang manalo si Sara? Yes! Gusto ko yan. Bakit? May tapang at malasakit. Ano bang nagawa niyang maganda kung ba't mo siya iboto? Biglang maglak ang panga. Totoo yan. Mga DDS, baka may mag-screenshot na naman ito at mag-screen record tapos i-post na naman sa TikTok. Totoo yan. Totoo yan. Pagdating sa paninira nila kay Marcos, putang ina, isang litanya. Kahit yung buong libro, mauubos mo yung page 1 hanggang 1,000. Lahat na lang ng fake news masasabi nila. Pero pag tinanong mo, ano bang nagawang maganda ni Sara kung ba't mo iboto sa 2028, biglang maglak ang panga. Kita nyo yan? Ganyan sila. Ganyan ang sakit nila. Naglalak ang panga. Naglalak ang panga.